Gagawin ho ang lahat, mga kababayan, para sa China. Easy para maging claim natin ang Calayan Island Group. No? Yung Calayan Island Group po, una, kaya tayo nandyan, kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. No? So hiwalay yan, hiwalay ang basihan yan doon sa ating exclusive economic zone. Ay, kanina may naghahanap kay Addictus Rex, ha? O, ayan, nandiyan na si Addictus Rex. Sabi nila, sabi ni Chaicher, nasa na si Addictus Rex? Pogi na yun, hindi pa suplado. Parang gusto sabihin, si Mark, hindi pogi, tapos suplado pa. O, yeah, shout out at kay Baby, I love you, Baby M. O. So hindi tama. Anong pananaw po niyo doon sa sinabi ni Senator Marcoleta? Ipamigay na lang daw po natin para mapadali ang usapin. Ano pong klaseng position yun? No? Una, kinalala na meron tayong exclusive economic zone, hindi lang sa domestic law, no, yung batas ng Pilipinas, kundi sa international law din, ayon sa UNCLOS. No? Dahil nauna nga yung establishment ng EEZ natin under PD 5096 noong 1978, nauna pa nga yan doon sa UNCLOS na noong 1982 lang binuksan at nagkabisa noong 1994. So, Lagot ka dito, Marcoleta. Ano kaya ang pwedeng dapat kaharapin ni Marcoleta, ano? Ano sa tingin ninyo ang dapat kaharapin ni Marcoleta dito sa mga binabanggit at tinatahak niya, mga kababayan? Lalo na diyan sa pag-give up ng Kalayaan Island Group, mga bossing. kumbaga, nilabas na nga natin sa domestic law, tapos nirecognize na sa international law, at tapos napindicate pa yan noong 2016 South Chinese Arbitration, no? Kinilala yan ng isang international tribunal. So, kinilala na nga at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? Correct. Sa atin na nga inoccupy na nga Sabi ni nanay ko, Nana ko Friday, ikulong si Marcoleta. Sabi ni Joker, threat to national security. Firing squad. Sabi ni Muroy, baklang nananabunot. Sabi ni I love you, Baby M. Ethics complaint. Pero, Warowell, dahil sila din. Walang kwenta dahil sila din ang magkatakipan, lalo na yung mga Chinator. Ano? Anong klaseng kahibangan yan, di ba? Hindi lang naman ang Pilipinas ang kumilala dyan. Marami ding ibang bansa, kaya nga tumutulong sila sa atin. Sabihin mo, no? Katulong natin yung ibang mga bansa, katulong natin yung UNCLOS, tapos isang senador, Rodante Marcoleta, ipapamigay. Hindi ko po pwedeng sabihin dito, binawi ni Marcoleta, hindi, sinabi ni Marcoleta na hindi niya sinabi yun. Mismo may video mismong rinig natin yung sinabi niya i-give up na ngayon, paano ko sasabihin na hindi sinabi ni Rodante Marcoleta yun? Base doon sa pinapakalat na text message. Di po ba? Rodante Marcoleta versus Rodante Marcoleta yun. Ibigay ng mga assistance and security. Pamigay na lang kaya natin si Marcoleta sa China. Ano tingin nyo? No, doon na lang siya. Senador. Ng putik kasi itong mga DDS na to Nagluklok ng Tingnan nyo, yung ibang mga DDS, kahit na ayaw naman nila yung mga sinasabi ni Marcoleta, wala na silang magawa. Bakit to? Kahiyaan na, binoto nila. Assistance, kaya nga nagdadatingan na lahat-lahat mula US hanggang Japan hanggang Europa, no, nag-offer ng assistance sa ating Coast Guard at Navy. Kasi nga kinikilala nila na meron tayong karapatan dyan sa ating exclusive economic zone. Tapos ipapamigay mo, di ba? Muray mo. No? Hindi. Mga kababayan, totoo naman talaga, hindi ka ang hirap magpigil mga bossing, dito sa mag-amang Marcoleta. Kahibangan talaga yun. Okay. Tayo umaasa na babawiin ni Senator Marcoleta yung kanyang posisyon. Pero siguro para magkaroon ng larawan ng ating mga kababayan, kung ipamigay nga natin yan. Saglit lang, sandali. Ano ba ang mawawala sa atin? Ano ba merong mga likas na yaman diyan sa Kalayaan Island Group, Attorney Batumbakal? Tingin ko mga kababayan,
kung sakali, ay, lagi naman, di ba? Nakikita natin, actually, pinangangalandakan nga nila Rodante Marcoleta, nila Robin Padilla, nakamiting nila eh. Yung China eh. Di ba? Oh. Tingin ko, doon sa meeting na yon nakapaloob, uy, yung sa amin na lang yun. Yung Kalayaan Island Group. Yung KIG o KGI o Kalayaan Group of Island. Sa amin na lang yun. Tapos eto, ini-echo nila. No? Siguro, madami silang nadidiscover at madami silang nakikita na madami silang pwedeng pakinabangan doon sa lugar na yon. Well, una po ang mawawala sa atin, siyempre, pangisdaan. Dahil yun yung pinakamahalaga sa exclusive economic zone, no? At yan, sa ngayon, inaagaw na nga ng China dahil pinapagagsa niya yung kanyang mga fishing fleet. At tinutulungan pa nila Rodante Marcoleta. Oh. Hanggang dito sa malapit sa ating baybayin, sa Pangasinan at Zambales, no? Tapos, pangalawa, yung mahalaga din yung petrolyo, no? Sa Oh, kaya naman pala. No, kaya naman pala. Kaya puspusan din si Rodante Marcoleta ipamigay. ilalim po yan ang iisi doon sa tinatawag nating continental shelf. Yan po, ayon sa batas, lahat po ng petrolyo na matatagpuan sa loob ng ating 200 nautical miles ay para sa atin. No? So, i-give up mo yan. No? Oh, kaya naman pala. Tapos, at kung mayroon pang mineral resources, no? At alam natin na yung mga tinatawag na rare earth ay natatagpuan yan sa ilalim ng dagat. Yan po ay ngayon actually very much in demand yan kasi kailangan yan para dito sa mga digital and electronic technologies. Yan, i-give up din natin yan kung sakaling isusurrender natin ang exclusive economic zone. No? Tapos, yung paggamit ng tubig mismo, yung ating kalakalan, yung maritime trade natin, halos lahat nagdadaan dyan sa exclusive economic zone. So yung control doon sa maritime trade, i-give up din natin kung ganon. At pangalawa, yung ding sa paliparan, no, sa pagdaan ng mga passenger aircraft, pag give up natin yan, Papaalam ka na sa kanila. di parang hostage na tayo ng China. Hindi tayo makakaraan, hindi man lang tayo makakaabot ng Asia nang hindi tayo hihingi ng palihintulot na dumaan doon sa West Philippine Sea at South China Sea. No? Tapos, Pero parang kay Rodante Marcoleta, para simple-simple lang, di give up na natin yan para madali na. No, give up na natin yan para madali na. Oh, simple. kahit itong ginagamit natin ngayong digital technology, yung sa internet, yung access po natin sa internet ay dumadaan sa mga kable na nandyan sa West Philippine Sea dumadaan. Sa ilalim ng dagat. So, lahat po ng gamit natin, ang banking, finance, trade, internet, electronics, everything, nagdadaan dyan. So, pag yan ay give up natin sa China, pumayag tayo na sa China yan, di parang pinahostage na rin natin sa China ang sarili natin. Grabe. Iba pala yung gustong mangyari ni Rodante Marcoleta, no? Kasi yan sinasabi ni Jay Batumbakal eh. Oh. Pag ginibab natin yan, parang pinahostage na natin ang Pilipinas. No? Kasi kukontrolin nila lahat ng connection natin sa labas natin, no? Sa ang connection natin. Kailangan eto si Rodante Marcoleta at saka yung anak niya, may makatapat ho ito. No? Para ho sa akin, mga kababayan, pagtataksil sa ating bayan ito, yung ginagawa nitong mga ito. Sa Asia, Southeast Asia, lahat dadaan dyan eh. So parang ginibak mo yung control ng sarili mong access sa kanila. Kaya hindi talaga ako makapayag dun sa idea na at yung sinasabi nila na ibigay na lang natin para wala na lang gulo. Pero Tony J, specifically dito po sa Kalayaan Island Group, mayaman po ba talaga ang karagatan sa ilalim nito? Yung pong paligid ng Kalayaan Island Group po ang pinakamahalaga dyan dahil matagal na nga, no, lalo na dun sa mga babaw na parte, dyan po nabubuhay ang mga pangisdaan dahil marami pong coral reef dyan sa buong Kalayaan Island Group. Kasama na yung sa Reed Bank, no? Kasi maraming mabababaw na lugar. Napakayaman po ng pangisdaan dyan noon. Ngayon, inuubos po ng kabla. No? Kaya po yung ating mga mangisda sa Pangasinan, sa Zambales, sa Mindoro, Wala nang makuha. diyan po sila napupunta para makakuha ng mga malalaki talagang at high value na species. Sabi ni Gigi May, iisa ang naratibo ni Marcoleta at yung tatay nilang karton.